Kamusta po mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po inyong lingkod ay muli po nagbabalik at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin yung pahayag po ni Atty. Baligod kung bakit po sila hindi umaten dito po sa hearing po na ginawa ni Mr. Bendalo di umano at tinatawag din po Mang Kanor. Maganda po yung kanyang paliwanag at komentuhan po natin. At syempre po, tayo po yung nakikidalamhati at nananalangin po sa ating po mga kababayan na sila po sana'y nasa maayos na kalagayan dahil napakalakas po na lindol, 7.8 magnitude po ang naganap po sa parte po ng Mindanao. Sana po nasa maayos pong kalagayan ang ating mga kababayan sa Mindanao. Sana po, isama po natin sa ating mga panalangin, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong paliwanag ni Atty. Baligod, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naparito po kami sa Senado. Kasama po ang 18 na dating mga sundalo ng Republika ng Pilipinas sa dalawang kadahilanan. Una po ay gusto kong maklarify ang mga imbitasyon na natanggap namin. Pagkatapos po kasi ng Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing noong June 4, bandang alas 2:30 po ng hapon, nakatanggap po ako bandang alas 8 ng gabi ng isang imbitasyon na pinapatawag ulit kami sa Senado sa araw na ito, Lunes. Nagka-problema po ako dahil pagkatapos ng June 4 hearing ay nagsiuwian sa kanilang mga probinsya yung ibang mga sundalo at sinamahan din nila yung si Walter Manalansan para sa lamay ng kanyang kapatid na namatay noong umaga ng June 4 din, 2026. Kaya minarapat ko po na sumulat kay Senator Cayetano noong araw din na yon, noong gabing yon, no? So makikita din nyo dito ang in-email ko na sulat, June 4 din ang petsa, humihingi ng guidance kay Senate President Alan Cayetano. At bakit ko po in-address kay Senate President Alan Cayetano ang aking sulat? Despite the fact that some senators are claiming he is no longer the Senate President, I have here a video just 2 days ago na sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na ang Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At pwede ko pong ipakita sa inyo yung kanyang video na sinasabi nga na si Senator Alan Cayetano pa rin ang presidente. Kaya ko po in-address sa kanya ang aking... Senator Cayetano is still the Senate President. Ay, sorry po ha. Senator Cayetano is still the Senate President. Because we don't have 13. It's against the law naman, di ba? For all the committees. Simula po sa pro tempore, we cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. This is what the law says. You have to have 13. Dahil po sa pahayag din ni Senator Erwin Tulfo na yan, na si Senate President Alan Cayetano pa rin ang Senate President, so I address my letter to Senator Alan Cayetano. At sumagot naman po si Senator Cayetano noong Sabado, no? At ang sabi niya rito, if I may read for your convenience the pertinent portion of the letter. Ang sabi po niya sa second paragraph, we must clarify, however, that the hearing purportedly set for 08 June 2026 was not authorized by this office, by Senator Pia Cayetano as committee person, chairperson, or by Senator Rodante Marcoleta. No? So, bakit ko po minarapat na magpunta rito para sana tanungin kay Senator Cayetano itong sulat niya. No? Dahil makikita po din nyo, hiniram po itong rules ni Senator Robin. Ipapakita ko po sa inyo yung Section 17 ng Senate Resolution number 5 which was approved on August 9, 2010. No? At ang sinasabi dito, any invitation for a witness or any subpoena should be signed by the chairman of the committee
and approved by the President of the Senate. Tama. Maliwanag po dito sa Section 17. Kaya po tinignan ko itong imbitasyon, makikita ninyo rito, wala pong pirma yung nagsasabi na siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Yun. Wala ring pirma yung Senate President. Walang approval. Kaya dyan Ay. po kami naguguluhan. No? Bogus. At bakit ko po nire-raise ito? Dahil naman po sa for our safety and security. No? And we are expecting the good senators to follow their own rules. Itong sinasite ko po na Senate Resolution number 5 provides for the rules governing inquiries in aid of legislation. No? Ito po yung resolution number 5. So, Yun. sana naman po ay sinunod ng sumulat sa amin Tama. yung sinasaad ng rules ng Senate. Kaya po kami nagpunta rito kay Senator Robin para mapaliwanagan din kami. No? Yun. Tama. Ah, Tama yung sinabi ni Atty. Baligod. Nasa rules pala ng Senado yun Rules number 5. Hindi po ba yung mga imbitasyon, napaka-importante, may pirma ng Senate President at nung mismo na chairman, katulad po ng Blue Ribbon Committee. Sino po ba ang chairperson dyan? Hindi po ba yung tinalaga si Pia Cayetano? Bakit nag-imbitasyon itong huwad, itong mga peke? Dahil sinasabi nila, bakante raw ang Senate President. Paano mababakante ang Senate President? Meron nga Senate President. Buhay na buhay. Hindi po buhay na buhay. Kaya nga po house show tinatawag na bogus. Di ba? Saka nakakita, nagpadala ka imbitasyon, wala man lang pirma. Wala man lang pirma ito ng namumuno ng Senado, pati po ng chairperson o chairman ng Blue Ribbon Committee. Kaya tama lang na hindi sumipot doon sa bogus na hearing pala nila. Di umano. Hindi po ba? Kaya mas mainam po talaga mga kababayan hindi makakalusot itong mga ginagawa nilang mga house show na investigasyon Dahil alam mo nga mga scripted lang yata pinagagawa nila dyan para po mapagtakpan ang kanila pong mga pagnanakaw, di umano. Hindi po ba dahil nga po ginawa na po nilang sindikato ang ating gobyerno pagdating po sa pagnanakaw. Hindi kaya? At syempre po bago tayo magtuloy ng magkomentuhan at panoorin po natin ang kaganapan po doon po sa nangyaring napakalakas ng lindol. Katulad po ito sa ano po yata ito? Saan lugar po ba ito napakalakas na ito na lindol? Ito po sa Jensan mga kababayan, isang mall ang gumuho. Panoorin po natin sandali mga kababayan. At sama po natin Tama si Cheese sa desisyon niya. What the fuck? What the fuck? What the shit? What the fuck? Sana po wala nasaktan mga kababayan. Sana po wala na nasaktan po tayong kababayan. Diyan po sa may Jensan. Ito po isang mall. Napakalaking mall po nito. At gumuho. Sana po nasa maayos na kalagayan po ating mga kababayan. Diyan po sa parte Mindanao. At dito naman po kay Atty. Baligod. Tama po yun mga kababayan. Kasi walang proteksyon. Mawawalan po sila ng proteksyon. Dahil unang-una mag-iimbestiga sa kanila puro po may issue at sangkot sa korupsyon, di umano. Mga nakatanggap ng maleta. Mga, hindi po ba? Mga wala na nga kahihiyan Hindi po ba walang kahihiyan yung mga nag-iimbestiga? Yung tumatayo po na sinasabi nila sila'y legit, mismo yung nagsasalita Yung mismo si Erwin Tulfo, aminado siya na ang tunay na Senate President ay si Alan Peter Cayetano. Si Senate President Cayetano. Pero, hindi naman niya po sinusunod yung presidente, yung Senate President nila. Ang sinusunod nila, yung hindi po Senate President na tinatawag nila acting. Paano magiging acting yan? May Senate President pa.
malakas na malakas, buhay na buhay. Kaya nga po itong mga tao na ito, mga kababayan, mga sakim, hindi makapag-intay. Ganyan po yung mga sakim eh. Nangangagaw na ng posisyon, hindi makapag-intay. Di po ba? Pati nga rules, di mo magpapadala ka ng isang imbitasyon, hindi ka pa rin sumusunod sa rules nila mismo. Rules nila. Kaya nga sinasabi ni Atty. Baligon, merong rules number 5 ang Senate. Lalo-lalo sa pagbibigay ng imbitasyon para din siyempre maprotektahan ang mga sarili nila. Katulad po nito. Ito po kasi nga tinatawag nila na 18 kargador. Ito po mga ex-militar. Tinatawag nila 18 kargador na ngayon, na sila po ang pinagdalan ng pera itong mga kargador na tinatawag nila. Sila nakinabang at ngayon ay kargador na lang tawag nila. Di po ba? Mga hindot na yan. Eh syempre, ang matataas na tao, mga magnanakaw na politiko ang sinasangkot. Hindi ba manganganib ang buhay niyan? Dahil karamihan at halos lahat na magnanakaw na nadilibiran nila ay mga nakabarong at naka-Amerikana. Hindi po ba? Kaya kailangan din po nila ng security, seguridad ng bawat isa sa kanila. Hindi po ba? Katulad niyan, yung pupuntahan mo na binuo nila na committee na walang approval ng Senate President at ng totoo at legit na chairperson ng Blue Ribbon Committee na si Pia Cayetano. Walang approval yan. Paano mo pupuntahan yung investigasyon na yan? Sige nga. Tapos yung uulitin natin, yung mga tao na nahandyan, puro pinangalanan na nakinabang ng maletang pera. Hindi po ba? At yung mismo na nahandyan din NBI, ay may issue rin siya. Di po ba? Ano sabi ni Doktora Badoy? Yang si Matibag daw, may negosyo daw, quarry. Hindi man lang daw kinukuhanan ng permit. Walang business permit. Pero nag-ooperate ang kanyang quarry. Ayon po kay Doktora Badoy. At ayon din po sa Cabral Files, yung asawa ni Matibag na congresswoman ay kasama rin daw po sa mga insertion na bilyon. Tapos sila ngayon na mag-iimbestiga ng korupsyon. Hindi po ba mahindot yan, di umano? Ang mag-iimbestiga ng korupsyon sa ating bansa na malawak ang pagnanakaw na ginawa nila, eh sila rin ang may issue. May issue rin sila. Di po ba? Yung mismong sinasabi nila na si Mang Kanor at si Ben Dalo, di umano, na uma-acting dyan na chairperson, eh male-maleta nakuha ayon sa mga Marines na tinatawag na kargador. Hindi po ba? Ganyan din po si Tulpo, Rapi, meron din po yan. Mga nasa DPWH. Hindi po ba? At sino po? Si Soto. Hindi pa siya nananalong politiko. Nakinabang na siya sa pera galing sa nakaw, di umano. Nabahagian na siya. At kasama pa raw dyan, di umano, si Lacson. Hindi po ba? Nakita niyo po yung mga sabwata ng mga taong ito. Kaya nga nung nakita naman natin yung nangyaring hearing, meron po ba tayo nakakuhang sustansya? Meron po ba sustansya na nakuha taong bayan na mapapanagot ang korupsyon na ginawa po nila? Meron po ba? Lahat po yata ng tatayo na witness katulad po nitong ito pong tinatawag nila na 18 kargador, eh sisiraan po yata na sisiraan lang nila ang kredibilidad. Lalong-lalo po ang patutukuyan ay sila. Pag sila po ang patutukuyan, sisirain ang kredibilidad nito para masabing hindi credible at hindi totoo ang mga pinagsasabi nito. Di po ba? Puro lang hearsay, chismis, hindi totoo. Dahil nga, pag sila na tinuturo, hearsay na, chismis lang. Pero, pagkalaban nila sa politika at pinababagsak nila, kahit nakakulong sa kulungan, totoo ang sinasabi. Hindi siya hearsay. Hindi siya chismis. Basta sila, pagkakakampi na nila at kalaban na nila pababagsakin, nagiging kakampi na nila pati nakakulong. Hindi po ba? Kahit may kaso pa yan ng pulburon, kahit pa yan ay isang kidnapper,
Legit yan sa kanila. Totoo yan. Ganyan po katitindi ang mga hindot na yan. Hindi po ba? Kaya dito po, naliwanagan po tayo. Naipaliwanag po ng maayos ni Attorney Baligod. Hindi po nila inisnab. Hindi po nila nais na isnabin ito pong grupo ni Bendalo at tinatawag namang Kanor di umano. Marami po kasing pangyayari din nangyari nito pong nakaraang weekends. Dahil yung isa pong sundalo ay namatayan po ng mahal niya sa buhay. Yung mismong hearing at nagpunta po sila sa mga probinsya at dinamayan po nila itong ating kababayan. Hindi po ba? At syempre, yung pinaka-importante rin po, yung imbitasyon, peke. Mukhang galing pa yata sa rekto, di umano, dahil walang pirma. Hindi po pinirmahan yata. Bakit kaya hindi pinirmahan ni Mang Kanor? Sabi niya, siya daw yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Bakit hindi niya kaya pinirmahan? At kung sinasabi nila acting president, Senate President acting itong si Gatchalian, bakit hindi rin pinirmahan ni Gatchalian? Sila yung sinasabi nilang nasa posisyon ngayon. At tawag nila sa sarili nila majority black. Hindi po ba? Kaya nakita mo yung mga kasinungalingan. Sanay na sanay po silang gumawa ng bogus. Mga kasinungalingan. Sanay na sanay sila sa ganon. Di umano. Ang kakapal na mga pagmumuka. Tapos pagdating sa media, sirang-sira ito. Sirang-sira sa media itong tinatawag nilang mga 18 na kargador at si Attorney Baligod. Sirang-sira. Dahil takot humarap sa Senado. Takot humarap sa kanila. Yan po ngayon ang lumalabas ngayon . Natatakot si Attorney Baligod at ang tinatawag nilang 18 kargadors na harapin sila. Yung pala ang kanilang imbitasyon, sablay. Hindi po ba? Abogado po si Attorney Baligod. Hindi po yan broadcaster. Kung si Attorney Baligod ay isang broadcaster at hindi maalam sa rules at sa batas, baka napapunta nyo na dyan yan. Kahit wala siyang seguridad at wala silang seguridad. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. At siyempre po, tayo po nakikidalamhati at nananalangin po sa ating mga kababayan sa Mindanao sa mga nakaranas po na napakalakas na 7.8 magnitude. Ingat-ingat po kayo mga kababayan, mag-ingat po kayo at sana po nasa maayos po kayong kalagayan at kami po ay nagdarasal at nananalangin sa inyo pong kaligtasan mga kababayan dyan po sa Mindanao. At thank you rin po mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagko-comment, like, share, and subscribe. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. At maraming salamat din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po. At tayo po ay magpatuloy na magdasal at panalangin para po sa kaligtasan at pag-iingat po sa mga kababayan natin taga Mindanao. Muli po mga kababayan, maraming salamat po. Bye-bye.